Naku po mga kababayan, mukhang bulilyaso na naman itong plano ng mga senador patungkol ho dito sa mga issue ng flood control project kung saan mga kababayan may ayaw ho silang isama dito sa investigasyon ng flood control project. Nako, napakatindi ho nito na kailangan hong malaman ng taong bayan kung sino ba ang mga senador na ito. Nako mga kababayan, at kung sino yung ayaw isama dito sa report at ayaw tawag nito, imbitahan. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Metro Standard. Sabi dito, the Senate Blue Ribbon Committee report led by Senator Lacson has come under scrutiny Ayun. after appearing to focus on Senator Francis Escudero while excluding former House Speaker Martin Romualdez from its recommended accountability coverage. Ay, sa sinasabi pa lang mga kababayan na hindi kasama si Martin Romualdez ay talagang nakakapagtaka na ho. Nakakapagtaka na kasi alam naman ho natin, isa si Martin Romualdez ang ugat ng matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Over alleged irregularities in flood control projects. The omission has raised concerns over possible selective framing of findings, prompting questions whether the committee applied consistent standards in identifying those to be held accountable. The report remains unofficial as only 7 BRC members have signed the partial document. So kaya naman pala ayaw magpipirma nitong ilang mga senador at umaabot pa lamang ng 7. So pagkakaalam ko siyam na boto yan mga kababayan o perma ng senador para mailabas yung committee report. Pero siguro merong something doon sa sinasabing partial committee kaya't yung ibang mga senador ay natatakot na pumirma kasi posible ho sila madamay sa galit ng ating mga kababayang Pilipino. Leaving its final version subject for plenary discussion. The development has now placed the leadership of Senate President Tito Soto and BRC Chair Lacson under closer public questioning with growing calls to examine whether the inquiry reflects impartial evidence-based assessment, raises concerns of uneven treatment that could affect the credibility and integrity of Senate investigation. So dapat sa mga ganyang investigation mga kababayan is partial ho sila. Kahit mapa-admin, mapa-opposition sila, dapat partial ho sila kasi ang pinagtatanggol ng mga senador na ito dapat ang taong bayan, ang interest ng taong bayan, hindi yung interest ng iilang politiko, lalong-lalo na ito si Martin Romualdez. Link ng post na ito, and I agree, ako personal opinion ko lang ito. Isa ako sa mga naniniwala na mayroong selective accountability Yes. na nangyayari. Sinabi dito, ang focus sa report ni Lacson, si Escudero. Okay. Nasaan si Romualdez? Yun lang. Alam naman ho natin mga kababayan na si Romualdez from lower house to higher house o dito sa Senado. Ibig sabihin, kasama ho si Martin Romualdez dito. Pero ang talagang pinupunto lang, itong si Chis Escudero. Ang perception ng karamihan, ang lumalabas na ngayon sa investigasyon ng ombudsman, ang mastermind, Romualdez at saka
Escudero. Saldico. Saldico. Yun, sa ombudsman. Bakit dito sa Senado? Alam naman ho natin mga kababayan. Alam na halatado naman, no? Halatado naman ang kanilang galawan dyan sa Senado. Lalong-lalo na hawak ni Lacson itong Blue Ribbon. Hawak ni Soto itong posisyon ng Senate President. Alam na yung galawan, hindi makaporma yung minority. Wala si Romualdez. Ay, nako. So, ito na ang problema ngayon. Question of credibility ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, may pala bagong pasabog si Senator Lacson. Iba naman ang iimbestigahan. Ang imbestigahan na nila ngayon si Senator Marcoleta. Yan. Yan ang gustong mangyari ni Lacson pala mga kababayan. Imbestigahan niya si Marcoleta kasi lagi siyang binabara ni Marcoleta patungkol sa hindi niya paggalaw. Lalong-lalo na ito patungkol sa mga Marines. Ayaw aksyonan ni Lacson. Ngayon, ang gusto palang mangyari ni Lacson, parang si Senator Marcoleta ang imbestigahan para tumigil na at ma-divert yung usapan. Ay ganun pala. Dahil di umano sa pagkasangkot niya sa 500 million na budget insertion o tinatawag na allocables. Ang pagkakalam ko, allocables na yan, ang nangunguna sa Cabral files Andrew Marcos at saka Martin Romualdez. Bakit ayaw imbestigahan niya ni Lacson? Nabasa ko na yung mga top 10 Wala naman akong nakitang Marcoleta doon kasi ito nagsimula pa ng mga 19th Congress. May allocables na. Nabulgar lang last year. Wala namang Marcoleta doon na kongresista na nanuhan ng allocables. Ngayong senador na siya, kauupo pa lang. Siya nagkaroon ng allocable. Wala na ito. Opinion ko lang ito. Nagiging sarswela na ang Senate investigation sa corruption. Kaya naman, talagang pati yung taong bayan, mga kababayan, no, ay hindi na rin naniniwala ho dito sa mga sinasabi. Katulad na lamang ng mga pinapaliwanag, sinasabi, ini-speech ni Senator Pinky, no? Dahil nga ito yung nangyayari. Yung may mga ebidensya, may mga patunay, ayaw imbestigahan, pero ang gustong imbestigahan, yung mga taong hindi sangkot, nang sa ganun ay manahimik ho sila at hindi ikikritics yung ginagawa ng mga opisyal o itong mga namamahala sa ilang mga posisyon. Wala nang, ako personal ko lang, halos wala na akong paniwalaan. O kahit na rin yung ombudsman, na kung tignan mo sa surface, sa pang-ibabaw lang parang okay dahil kinakasuhan na si Romualdez. Pero meron yan something mga kababayan, merong pinagtatakpan yan. Tama yung mga observation ng karamihan na huwag muna kayong maniwala sa ginagawa ng ombudsman. Dahil baka palabas lang yan, script lang yan. Yes, tama. Kasama ho yan sa script mga kabayan. And I agree. Ang binabantayan ko ngayon, warrant of arrest na posibleng ma-issue ng Sandigan Bayan laban kay Romualdez. Ayan. Number 1, indication. Kung ang warrant of arrest is non-bailable, ang totoo. Pangalawa, ito mas importante. Mahuli nila, pagdating ng warrant of arrest na non-bailable at mahuli nila si Martin Romualdez at mapakulong, yun na yun. Totohanan na.
Pero masasabi ho natin mga kababayan, bago pa mangyayari yan, nakalawas na ng Pilipinas si Romualdez. Kasi nga ito ang gagawin ho nila yan. Parang gagawin is sacrifice itong si Martin Romualdez para mapabango ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero ang katotohanan, kasama ho yan sa script nang sa ganun tuluyang ma-divert ang usapan nang makalimutan ng taong bayan itong matinding korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. May mga nababasa akong comments na nagsisimula na daw ang alitan ng Marcos and Romualdez camp. Mukhang hindi naman kasi ang gusto pa rin mangyari ni Castro mga kababayan ay Duterte pa rin. Ano lang ito? Mga opinion lang ng mga political analyst. Pakatotoong, nilaglag na nila si Romualdez. Kasi sa interview ng Billionaire News Channel kay Congressman Tino, sinabi niya na dahil sa grabing pagbulusok sa ratings ni PBBM ngayon, gusto nilang Pabanguhin. pakitaan ng sample ang taong bayan na Okay. silang mapakulong. Kasi taong bayan galit na wala namang napakulong nila na big fish. Maliban lang kay Sara Diskaya at ex-Senator Revilla. Mga dilis man lang yun. So ito, sinampelan nila si Romualdez na kinasuhan at sana tuloy-tuloy na ma-aresto at mapakulong. O, ayun. Yan ang maganda mga kababayan. So, yan nga ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa parang tuluyan na ho atang antala ang gustong mangyari ng ilang mga senador. So, napakatindi ho nito. Kasi doon sa partial report, wala yung pangalan ni Martin Romualdez. Tapos dito sa ombudsman mga kababayan, nandun yung pangalan ni Martin Romualdez, nandun si Saldico. Dito sa Senado, investigation mga kababayan, parang ang focus lang ata nila. Sino ba ito? Si Saldico, no? Mga kababayan. Grabe. Ano ba ang nangyayari ho sa ating mga senador? Ang ano dito is hindi kasi makaporma yung ating minority senator. Hindi sila makaporma mga kababayan dahil kahit anong gawin ho nila, talagang nasusunod ang majority. O, di ba? Gusto man nilang kunin itong pagka-Senate President para mabago ang sitwasyon sa Senado ay hindi ho nangyayari kasi lamang yung bilang ng majority. Kung lumamang ho yung bilang ng majority na mga kaalyado, mga kababayan ni BP Sara at ang mga Duterte, yung mga for good governance, panigurado maiimbestigahan, posibleng mapatawag si Gutesa. Hindi ko alam, parang nagbago na ata yung isip dahil sa ginagawang pananakot ng administrasyon. Itong 18 Marines, mga kababayan, bukas may press con. Hindi ko alam kung makakarating ho tayo kasi limited yung space, limited yung area, limited person, no? At sana nga mga kababayan, ang gusto ho natin mangyari is mapalitan talaga yung leadership dyan sa Senado nang sa ganun ay maimbestigan itong ilang mga politiko na hindi sinasama dito sa partial committee report. So napakatagal na naghihintay ng ating mga kababayang Pilipino hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay ang hustisya sa nawawalang pera ng kaban ng bayan. Hindi lamang itong usapin ng piso, 2 piso, 10 piso, 100 piso, 1,000 piso, 100,000 piso, 1,000,000, billion, it's about trillion mga kababayan. Trillion na ho ang pinag-uusapan ho natin dito. Dahil nga ang budget ho ng 2026 is
is umaabot ng 6.7 trillion kung hindi ako nagkakamali. So, ilang porsyento yan mga kababayan? Tapos, ang ginawa nila, pinaghati-hatian ho nila. May mga project pero wala namang nagagawa. Tarpaulin lang, karatula lang, project number ang nakalagay sa mga lugar. O, di ba? Tiba-tiba ho sila, pinaghati-hatian nila. Paano dapat ang gawin ho? Sino ba yung nagsauli ng pera? Dahil sinasabi ng report ng media, mainstream media na nagsauli ang isang engineer. Dapat yung engineer na yan is ipakulong mga kababayan. Oo. Ibig sabihin, malinaw na talaga na nagnakaw sila, naghati-hati sila sa pera ng bayan. Ang tanong ngayon dito, bakit ayaw nilang itukoy yung mastermind? Alam nila ang mastermind. Pero hindi nila sinasabi dahil takot na takot ho sila. Kaya talagang ang gagawin ho ng sambayan ng Pilipino is maghintay na lang hanggang 2028 kapag naupo na si Vice President Inday Sara Duterte ay panigurado. May tatakas ng Singapore, may tatakas ng papuntang Paris, may tatakas papuntang Spain o sa Middle East, may pupunta ng Amerika, yung iba magpapagamot, yung iba magtatago. At syempre, yung mga ginipit ng administrasyon ni Bongbong Marcos, katulad na lamang ni General Bantag, maglalabasan ho yan. Yan na yung masasabi ho natin, magkakaroon ng fair competition sa korte. Dahil sa ngayon, not fair competition. Ang dami na hong kasalanan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang dami na ho. Nasabi ng mga loyalistang vlogger, itong si Alicia, itong si yung naglagay ng French fries sa ilong ni Pangulong Duterte. Oh, sino pa ba? Ang dami ho, si Jan, no? Ang dami ho nila nagsasabi mga kababayan, no? Yung mga bayaran ni Bongbong Marcos na napakaganda, napakabait ni Bongbong Marcos Jr. Hindi makabasag pinggan. Hindi nga makapag-basag ng pinggan, pero kaya naman makapagmagna sa kaban ng bayan. Yan ho ang legacy ni Bongbong Marcos na ipagmamalaki yan ng mga vlogger ni Bongbong Marcos Jr. Grabe ho sila. Actually, dapat ho, pag kinasuhan itong si Marcos Jr., si Romualdez, si Saldico, isama na itong si Franco kung totoo man ang aligasyon dito yung sa Peanut Gallery Media Network, sabi nila is DDS, pero base doon sa mga kumakalat na video from 2018 sa mismong page Facebook ni Franco Mabanta ay magkaibigan, matalik na magkaibigan itong si Bongbong Marcos at si Mabanta, pero sinasabi ni Auntie Claire, mga kababayan, ay hindi ho sila magkaibigan. O, ngayon kapag ginasuhan niyan, isama na ho itong mga nakinabang sa pera ng taong bayan, itong mga vlogger ni Bongbong Marcos. Maganda ho yun at nang magkaalaman kung paano na babayaran itong mga vlogger ni Bongbong Marcos Jr. Matindi ho ito kasi nakinabang ho sila sa pera na pinaghirapan at pinag-ipunan ng sambayan ng Pilipino. At hindi yun maganda para sa ating bansang Pilipinas. So ano sa tingin nyo mga kababayan? Komento nyo dyan sa ibaba at huwag kalimutan na i-like, share at subscribe nyo na rin mga kababayan. At hanggang sa 2028, manatili tayong matatag, nakasuporta dahil ilalagay natin ang isang agila na nagmula sa Davao, ilalagay natin mga kababayan sa Malacanang. At ito yung pagkakataon masasabi ko talaga na si Pangulong Duterte ay babalik ng Pilipinas. So, I hope when we pray na okay lang si Pangulong Duterte hanggang umabot yung 2028. Dahil kung magkataon na may mangyari, ay panigurado mas matindi yung bawi ng sambayan ng Pilipino dito sa pamilya Marcos. So, damay-damay na ho ito mga kababayan.
So hanggang dito na lang at mag-ingat ho tayong lahat bukas. May mga panibagong revelasyon ang 18 Marines.